Barya-barya kayo yan. Hep, hep, hep. Huwag daw ismulin dahil ang mga baryang kumakalansing, winner na buhay ang dala sa ating mga kanegosyo. Nakapag-ride na ba ang lahat? Si Ultimate Star Jeneline Mercado, astig na astig sakay ng kanyang big bike with her hubby na si Dennis Trillo. Humaharurot din sakay ng motorsiklo si Clea Pineda, Miss Universe Philippines 2023 Michelle D, at Chika Minute host Iya Villania Arellano. Kahit na may kaakibat na panganib ang pagmumotor, may iwasan na aksidente kung palagi mag-iingat at magsusuot ng mga protective gear gaya ng helmet. Pero dahil tag-ulan na, hindi maiwasang mabasa ang mga helmet na dahilan para magkaroon ito ng amoy. Worry no more dahil may solusyon na raw dyan. Presenting ang helmet cleaning vending machine ng 27-year-old engineer na si Joyce. Lumipad pa Singapore si Joyce para personal na makita ang machine. Pinakita sa akin yung machine, kung paano nagwo-work. Maganda talaga siya dito sa Philippines kasi malaking country compare sa kanila, tapos mas marami yung motorcycles dito. Pero walang machine na ganyan. Kumuha si Joyce ng pao ng 10 vending machines at inilagay sa iba't ibang lugar. 50 pesos ang presyo ng bawat palinis. Kung walang 50 peso bill, pwede rin maghulog ng barya basta mabuo ang 50 pesos. Pwede na rin daw ang digital payment. Tumatagal ang isang cycle ng 520 seconds o may kabuuang 8 minutes and 40 seconds. Mayroon itong 5 cleaning process. Una na rito ang fog sanitizing. Sa pag-sanitizing po, so meron po tayong mist ng disinfectant para ma-disinfect yung helmet mismo. Nasa second cleaning process na tayo, yung UV sanitizing. Meron tayong UV light sa gitna ng machine natin para nakafocus tayo sa pag-clean ng interior ng helmet. Nasa third process na po tayo, yung ozone cleansing. Isa po ito sa importanteng process ng machine natin. Nagre-release po ito ng chlorine smell para ma-purify pa po yung interior ng helmet natin. Yung next step po natin is yung high heat drying para ma-blow po yung mist na nirelease kanina sa first step. So fifth stage po ng machine natin is yung pag-release po ng fragrance or yung pabango po para mas maging fresh na po yung helmet natin. Milyon daw ang inabot sa puhunan para mabili ang 10 machine at maipadala rito sa Pilipinas. Marami na raw ang interesado maging distributor ng kanilang vendo machine. Ngayon po, binibenta namin siya for 265,000. Included po doon yung liquid solution na 20 liters, tapos fragrance niya po. May warranty naman din po kami and after sales support. Ang kita raw ng bawat isang machine nakadepende sa lokasyon nito. Usually po ang average talaga daily 10 helmets. 30K siya per month and then medyo mabilis yung ROI. Maaari pa raw itong mas lumaki depende kung gaano katao sa paglalagyan. Ang kagandahan daw sa pagnenegosyo ng vendo machine, hindi ito kailangang tauhan at bantayan. Parang passive income na din talaga po eh. Kasi once na meron ka nang na-establish na vending machines sa maraming location, mag-wait ka na lang din talaga ng kita. Yung collection na lang po per week, per month, gano'n na lang po. Kung meron po kayong naiisip na idea, umpisahan nyo na. Huwag nyo nang antayin na meron pang ibang taong mag-start din nun. Kasi hindi natin maiiwasan naman na meron din nakaisip nun. Kaso, advantage mo kung ikaw yung mauna eh. Sa iskinitang ito sa Caloocan, hindi pa man sumisikat ang araw, marami nang nakatambay. Ano kayang ganap nila sa buhay? Kanya-kanyang hawak ng cellphone para maki-Wi-Fi? Piso is the key para sa Wi-Fi vending machine na pinipilahan dito sa Dagat-Dagatan, Caloocan. Yan ang paandar na negosyo ng 32 years old na si Jonas. Parang di bali na lang mawalan ng tubig, walang wifi eh. Parang yun lang yung term ko na ganun siya ka-importante sa tao. Kasi doon na lahat eh, libangan, educational, lahat na as in online na lahat eh. Napaka-importante, mahalin tulad mo siya sa mga necessities mo ngayon para mabuhay, kasama na siya eh. Kahit ang mga kapitbahay na nakatambay sa labas ng bahay ni Jonas, relate na relate. Nakakausap natin yung mga nasa malayong lugar, like ng family ko. Unlike before na text, sulat, mahirap.
napakaganda na naisip niya kasi marami siya natutulungan. Kung walang wifi, mahirap eh. Lalaro sila ng ML, 5 sila dyan. Dinadayo talaga nila kasi magkakasama sila eh. Although may mga sarili-sarili silang internet, iba kasi yung experience pag magkakasama sila naglalaro, tabi-tabi sila naglalaro. Hindi kahit ni Jonas ang partner at kapatid niya na bumili ng Piso Wi-Fi vending machine. Dahil wala pa siyang perang pangpuhunan noon, natutuhan na rin daw ni Jonas ang pag-repair at pagbuo ng unit. Babayad kami ng labor. Napaisip ako, sabi ko, ba't hindi ko i-try? Hanapan ng ibang solusyon. Tingin ako sa YouTube, sali ako sa mga group, tanong-tanong. Bumili siya ng mga gamit sa pagre-repair sa halagang 1,000 pesos na hiniram niya sa kanyang partner. Nang makita na malaki ang potensyal ng negosyo, sinubukan niyang mag-resell ng Piso Wi-Fi vending machine. At nang makaipon si Jonas ng 20,000 pesos, bumuo siya ng 3 units ng Piso Wi-Fi para sa kanyang sariling pwesto. Sinuportahan din siya ng kanyang nanay. Mahigit 200 units na raw ng Piso Wi-Fi ang nabuo ni Jonas. Nakita ko yung importansya sa ibang tao lalo yung mga nangungupahan. Win-win kami makagagamit siya ng serbisyo ng Piso Wi-Fi. Ako kumikita ako. Kaya hanggat maaari, mababa lang po yung halaga ng rates na nilalagay ko. Mababang halaga ko rin binibigay yung unit. Mula sa barya-baryang kita ni Jonas noon, kumikita na rin siya kahit papaano ng 5 digits kada buwan. Dapat marunong ka po mag-distinguish ng mga POI, point of interest. Halimbawa, basketball court, yan, mga tambayan, maglalive yan sila eh. Kasi lahat naman po parang tubig, kuryente na si Wi-Fi connection eh. Tsaka sa mga liblib, mga remote area, sa mga province, okay yan. Kaya mga umorder din sa akin, Batangas, Bulacan, siniship namin. Sa halagang piso, pwede na magamit ang Wi-Fi sa loob ng 10 minuto. May package rate ring 5 pesos for 2 hours, 10 pesos for 4 hours at 25 pesos naman para sa isang buong araw na paggamit ng Wi-Fi. 9,000 hanggang 12,500 pesos naman ang presyo ng bawat unit ng Piso Wi-Fi vending package ni Jonas. Kung magpaparepair, nasa 300 hanggang 1,000 pesos ang labor depende sa sira ng Piso Wi-Fi machine. Sa anumang negosyo, importante raw ang mabuting pakikitungo sa tao. Since day one ko nagpuntodo post ako sa Facebook. Ngayon, hindi na ako sila na yung pumupunta magpagawa, umorder ng package. Mahalaga rin na maniwala sa sariling kakayahan. Kinaganda po kasi pag may sarili kang business, hawak mo yung oras mo Kung mas sipagin mo, mas kikita ka. Consistent mo lang, tsaka quality over quantity. Babalikan ka niya. Katulad na lang po sa akin, marami na talaga akong suki. Huwag ismulin ang mga barya-barya dahil kung may kasamang sipag at tiyaga, siguradong kita yan.